taong 1876. Sinimula ng mga Pilipino ang revolusyon laban sa mga Espanyol. Matapang nilang hinarap at kinalaban ang mga ito. Buwis buhay na pinagtanggol ang Pilipinas. Kalaunan ay napagdesisyonan ng mga Espanyol at ni Aguinaldo na gumawa ng kasunduan. Isang kasunduan na inaasahang maghahatid ng kapayapaan at kalayaan sa ating bansa. 400,000 dolyar ang pinangako ng mga Kastila kapalit sa pag-alis ni Emilio patungong Hong Kong. At isa pang 400,000 dolyar para sa mga pamilyang na biktima sa digmaan at kung isusuko ng mga Pilipino ang kanilang mga armas sa mga Kastila. Tinupad ni Emilio ang kasunduan. Umalis siya kasama ang iba pang mga revolusyonaryo at nanatili sa Hong Kong. Ako si Marcela Agoncillo, asawa ni Felipe Agoncillo na isang abogado at diplomata. At ito ang pagpapatapon kay Emilio Aguinaldo sa Hong Kong. Kasabwat ang aking asawa sa mga revolusyonaryo kaya't hindi naligtas ang kalagayan namin dito. Upang maiwasang mahuli at maaresto, naisipan naming sundan sa Hong Kong sina Emilio at manatili. Umaasa na balang araw ay babalik din ako sa bansang pinanggalingan. Nang walang takot at puno ng pag-asa. Mariano, ipagkalat mo sa kanila na magkakaroon tayo ng pagpupulong mamaya. Ano ang ating pag-uusapan doon, Emilio? May plano ka bang... Gagawa tayo ng bagong revolusyong organisasyon, Mariano. Hindi tayo susuko. Babalikan natin ang ating iniwan kaya dapat tayong maghanda. Sige, sisiguraduhin kong ipagkalat ito sa mga kasama natin. Naway magtagumpay tayo sa pagkakataong ito. Pinatawag mo raw kami. Mga kasama, simula ngayon, magkakaroon na ng bagong revolusyon at tatawagin natin itong Hong Kong Junta. Hindi tayo susuko, hindi natin papabayaan ang mga naiwan at lalong-lalo na hindi tayo magpapadaig sa mga Kastila. Atin ang Pilipinas. Tama! Tama! Sang-ayon ako. Hindi nagtagal ang kasunduan sa biak na bato at patuloy na nakikipaglaban ang mga Pilipino sa mga Kastila dulot ng galit dahil sa mga bigong pangako. Kalaunan, lumapit ang mga Amerikano kay Emilio at nangakong tutulungan ang Pilipinas makamit ang kalayaan at hinding-hindi sasakupin. Don Emilio, nais nilang iparating sa atin na kaya raw nila tayong matulungan at ipatalsik ang mga Kastila. Do you have your word that you would help us achieve the independence of our country? Yes, we promise you, Emilio. Teodoro, maghanda sapagkat babalik na tayo sa Pilipinas. Masusi niyang binabalak ang pagbalik sa Pilipinas at ang deklarasyon ng kalayaan. Nais niyang magkaroon ng Pilipinas ng sariling watawat, pambansang awit at konstitusyon. Kaya pinuntahan niya ako sa gabing iyon at kinausap na tahiin ang watawat na kanyang dinisenyo. Pinuntahan niya rin si Julian Felipe at sinabihan na sumulat ng kantang aawitin sa araw ng deklarasyon.
Ang puting tatsulok ay kumakatawan sa pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ang tatlong bituin ay kumakatawan sa tatlong malaking grupo ng mga isla ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang araw sa gitna ay nagsisimbolo ng kalayaan at pag-asa. May 8 sinag ito na kumakatawan sa unang 8 lalawigan na nag-alsa laban sa Espanya. Ang kulay asul naman sa itaas ay sumisimbolo sa kapayapaan, katotohanan at katarungan, habang ang kulay pula sa ibaba ay sumisimbolo ng katapangan, pagiging makabayan at kagitingan. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga Espanyol at Amerikano. At ang nagwagi, ang mga kano. Mga kababayan! Simula sa araw na ito, Hunyo 12, 1898, pinapahayag ko na tayo ay nagtagumpay sa kalayaan ng ating bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Sa wakas, nagtagumpay rin ang aking bayan, ang mahal kong Pilipinas. Nakamit din ang kalayaan na inaasam. Ngunit, yun ang akala namin.